Natutuan ka na ba? Ayun na nga. So, ayun na nga. Welcome to our channel. Ang aming Tats and Tips. So welcome to Tats and Tips. This is our pilot episode. And bago kami magsimula, so we want to tell you about the channel itself. So ano ba yung meron sa channel na to? Ano nga ba yung meron? Ano ba meron? Tayo. Pero bukod doon, we want to talk about anything in and around the industry of tattoo. So lahat ng kumukonekta sa tattoo. Kasi marami yun di ba? Nagpa-branch out ang tattoo Saan pa ba kumukonekta ang tattoo bukod sa skin art? Madami. Nag-ano siya nagre-represent siya ng personality mo. Mm-hmm. Siya yung magbibigay ng parang signature mo as a person. Hindi lang to para sa mga actually hindi lang to para sa mga celebrity or may kaya. Dati siguro. Dati mahirap talaga magkaroon ng tattoo. Kasi mahal mahal. Unless makulong ka. Yun. Mas madali. Akala ng iba mura tattoo pero totoo ever since may presyo naman talaga. So bukod doon, kasi syempre ikaw yun expression mo to personal art. Tapos syempre dahil gumagawa ka ng art, konektado siya sa art. Yes. Sculpture, painting, visual art, anything, visual arts, anything. Music. So lahat, halos siyang kukonektahin natin, the entire industry, yung business within, business outside. Sabi nga nila, art is everything. Art is everything. Hindi, totoo naman yun. Ang dami. I mean, minsan di lang natin napapansin, pero nakakonekta siya doon. Minsan it draws inspiration from art, minsan art draws inspiration from it. So, whatever the case is. Example, ito. Huwag mong galawin na natin yun. Yung baso na yan, di ba? Bago maging baso yan, din-drawing muna yan. So, pumapasok yung visual art. Lalabas ba ito? Siya. Saka siya ginawang baso. Kansan, ganun din yan. It comes from inspiration, imagination. So, anything, parang kunyari, paano ka mag-drawing ng painting, ganun din yung sa tattoo. Parehos lang siya. Pero ang dami niyang konekta kasi gaya na sabi namin, pag-uusapan namin anything in, outside, and around the tattoo industry. So, kasama na dyan yung mga suppliers, yung mga businesses, tattoo artists, kliyente, yung mga customers, yung mga kolektor. Maraming manonood ng mga kolektor. Okay? Kolektor, ibig sabihin, hindi lang sila yung basta kliyente. Kasi minsan may mga one-time clients lang. Papatay isang beses. Tapos yung iba, talaga nangongolekta. Yung naghahanap sila ng iba't ibang artist. Dalawang klase yun. Isang nangongolekta ng tattoo. Sa specific na artist at merong isa nangongolekta ng tattoo sa iba-ibang artist. Yun yung mga nangongolekta ng artist. Yan. So iba-iba. Depende kung anong trip nyo. Wala namang problema doon. Wala kaming doon. Okay. Wala kami against doon. Sige, bahala yan. Trip nyo yan. Trip nyo yan. As long as you tumatangkili kayo ng mga lokal na artist, good yan. Sabi nga, support Support local. Support local. Ano support local? Hindi. Muntik ako ng mga sabi, support local. Locals. Support local. Support local. Lahat ng mga local artists natin, supportahan nyo. Lalo na kung tiwala na kayo. Sa mga susunod na episode, pag-uusapan namin yung we'll go in depth about how to look for artists, how to select your design, things like that. Pero for now, we want to introduce ourselves muna. Siyempre, episode mo, kailangan kilala nyo muna kami. Yeah. So first off, aside from what we're gonna be talking about dito sa channel, sino nga ba kami? Diba? O sabihin mo, sino mga hayop na yun nandiyan nakaupo? Oo nga, sino ka ba? Diba? Sino ka ba? Ba't ba namin kailangan makinig sa inyo? Bakit nga ba? Yan ang tanong. Sino ka ba? Ako nga pala si Ryan Dante ng Bloodlines Tattoo Studio. Dati siya nag-start sa Marikina. Ngayon nandito na sa Montalban. Pero attached pa rin ako sa Marikina. Mga client pa rin tayo dyan. Sa Montalban, meron din mga isa ako sa mga advisor ng art. Ay, yung official designation mo? Advisor? Chairman. PhilTag. Before advisor ako, kinuha nila ako as advisor. Then, ginawa akong chairman ng PhilTag.
dito sa Montalban. Ngayon, so yun yung naging, naging Designation mo. designation name ko as a chairman na. Tapos? So yun, ako si Ryan Dante. Saan ka ba nagsimula? Dati ka na bang artist Marikina na agad? Hindi. Yan, nag-start akong mag-tattoo, nag-apprentice muna ako noon. College days, nag-apprentice ako sa Vampire Tattoo Studio. Diyan sa Recto. Kay Sir Ambechi. Uy, oo nga pala. Speaking of Ambechi. Sumalangit nawa. Sumalangit nawa. Sir, kung nasan ka man, saya ka na dyan. Okay lang kami rito. Yan, si Ambechi ang naging mentor ko first. Ambechi, si Victor Maligaya, Tatay Niro Niebo. Si Sir Ambechi ang unang-unang artist na nagtiwala sa akin. Paano pala yun? Nakita ka ba niya? Pumasok ka sa shop niya? Nag-apply ka? Ano ba yun? Nangyari nun, bumibili ko ng machine. Kala ko so Kasi dati nag-aaral ka, pupunta ka sa tattoo studio, magtatanong ka ng mga equipment na dapat gamitin. Ano ba yung... Wala naman kasi kami dating YouTube. Wala naman kaming kung ano lang yung nasa isip namin. Walang social media nun Walang social media. Kung ano nasa isip namin, magiging scientist ka muna bago ka maging tattoo mga 1963, 5. Ano yan? 2000. 2000. 2000. Boto. 1997, 98. Mga yan. Okay. Medyo reasonable. Okay. 97, 98 yan. Nag-start ako dyan sa Recto. I-assemble ng mga makina. Hanggang sa mapunta ako sa Recto. Kasi gusto kong bumili ng needle, ink. So, bumibili ko before sa Red Tiger kay Sir Victor Maligaya. Okay. Doon ako bumibili ng needle, ng ink. Pag wala sa kanila, takbo kay Tatay Niro. Pero nakapwesto ka nun dati sa... Wala pa, sa bahay lang. Hindi pa ito yung Santa Mesa? Wala pa. Okay. Ano pa lang to, bago pa lang ako mag-apprentice. Baga, nag-aaral ako mag-isa, tapos alam kong walang patutunguhan kung ako lang mag-isa talaga. Kailangan ko nang magtuturo sa akin. So, nag-apprentice ako sa isang tattoo studio. Nadaan lang ako nun kasi siya lang yung tattoo studio na nasa kabilang side. Lahat ng tattoo studio sa Recto, itong hilera lang. Ever yun. Ever Grotesco Mall. Recto. Hilera lang nun, hanggang doon sa... Andun sila lahat? Avenida, may mga tattoo shop. Isang hilera lang yan. Sa kabila, wala. Siya lang? Yung vampire lang. Kaya sabi ko, Tingin ko, tattoo studio ba to? Bali mo, naubusan lang siya ng pwesto sa kabila. Parang boot lang na ganon. Okay. Boot lang siya na maliit. So, parang nasa bandang gitna siya. So, tinignan ko, nagtanong ako. Sabi ko, magkano yung makina nyo? Sabi ni Ambet, meron akong ginagawa ngayon worth 5,000 pesos. Yung makina? Makina na yan. 5K. 5K that time. Magkano na ba ngayon ang makina? Nakakaiyak pa yun. Pag-iipunan mo talaga. Yung 5K na yun dati, minimum price yun ng makina dati? O parang mid-range? O high-end na yung 5K na yun? Ano yun? Locally made yun. Siya lang gumagawa. Hindi, pero sa presyuhan, nasa gitna ba siyang presyo o pang-entry? Fair enough. Okay na. Ngayon, ang katumbas na niya ay magkano na? Siguro mga nasa ganun pa din. 5,000 pa din? Mga 8, 10, ganyan siguro. Pero yung pinakamahal, masyado nang mahal, di ba? Nung araw, ang isa sa mahal, 25,000. Malayo na. Kasi di ba na isang beses may nabanggit ka sa akin, 100K na yung pinakamahal ngayon. Oo, 100K. Ano na, $2,000. Mahal. So, nung napunta ka doon, siyempre pumasok ka. Pumasok lang ako, sabi ko, pwede ba sabi ko, magkano ang machine, tapos ganyan, blah, 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 kwentuhan kami. Hanggang sa, niyaya niya ako, gusto mo, turuan kita, apprentice ka rito. Okay. Inano niya ako, kasi pinaghena niya muna ako nun. Dito, Mama Mary. Pumayag siya kagad? Pumayag ka kagad nung inalo ka? Hindi. Oo.
Bakit? Hindi po naman siya kilala nun. Pero walang gaganon sa recto before. Ganon? Yung iba doon, sasaraduhan ka ng nanonood ka, nagtatato siya, di ba? Tahimik ang lahat. Biglang mapapansin ng artist, may nanonood sa likod niya. Parang yung visual siya rin. Makikita, sasaraduhan ka ng bintana nun. Bababa ka ng ano nun. O ayaw na ng ganon. Ngayon, hindi. Tangin, nakapost pa nga sa social media. Post pa nila, di ba? Pero dati, para maging tattoo artist ka, mag-apprentice ka. Kailangan mo kasi, kaya ang purpose ng apprenticeship, yun ang problema sa mga bagong artist ngayon eh. Ang ano sa apprenticeship, ang importante diyan. Una-una, doon mo matututunan kung paano nililinis yung buong shop. Sanitation. Doon ituturo talaga sa'yo. Wala pa kami ng seminar na yan nung araw. Hindi naman nauso yung kailan na lang. Ka, paano tumatakbo, matututunan mo sa pagka-apprentice kung paano magtato. Pero, mas tututunan mo yung pinaka-importanting part. Kung paano tumatakbo yung shop. Sa bagay. As a business. Kasi, para tumagal ka sa business na to, kailangan mo alamin yung flow. Sanitation, madaling maturo yan. Ngayon, sa sanitation, meron ng YouTube. Sa pagtatato, meron na rin platform, may mga YouTube, marami na mga tinuturo yan. Pero kung paano magpatakbo na shop, may tinuturo ba nun? Baka, pero hindi ganun karami. Hindi, ang tuturo lang sa'yo doon, may mga napapanood akong ganyan. Basic. Iba pa rin yung acto. Parang OJT to sa pagtatato. Nung pag-apprentice, parang OJT yan. Para malaman mo kung nasang range ka na, kung ano ba dapat gawin mo. So nag-apprentice ka kay Ambet? Utusan ako noon. Taga-bili ko merienda, taga-lampaso ako, taga-sanitize ako, autoclave ako ng mga needles. Kasi nung araw, yung needles namin, inuulit pa eh. Dahil ang hirap mag-source, wala kang bilihan talaga. Tsaka Ininang mo pa yun. Disclaimer pala, yung sinasabing inuulit yung needle, kasi baka mamaya may kaya may autoclave na tinatawag. Yung autoclave, pang-disinfect siya, pang-linis, deep clean, kumbaga. Kaya okay lang dati na ulitin yung needles. Tsaka dati yung mga tao kasi hindi naman kasi sensitive ng mga tao. Yung micro germs na nandoon, natatanggal ng napapatay ng autoclave. Para malinaw lang ha, yun yung kaya inuulit yung needle. Kasi nililinis naman siya, dini-deep clean siya bago gamitin ulit sa susunod. Hindi yun pinapagpag lang. Tapos next. Siguro lahat naman ng artist ng araw gumagano naman talaga. Mabusisi. Lahat naman ganon. Pero may certain times mo lang gagamitin yun. Hindi yung pang-abang buhay. Wag po Dati. Ngayon kasi disposable na Disposable na lahat. Kaya madali nang bumili ng needle. Marami tayong mga tattoo shop dyan, tattoo studio, o tattoo, anong tawag dun? Yung alin? Tattoo supplies. Like like Black Angel Tattoo Studio, Black Angel Tattoo Supplies. Maraming salamat sa inyo sa pagtsatsaga nyo sa akin. Ayan si Ma'am Angie, si Sir Edwin Planada. Maraming salamat. Shoutout sa inyo lahat. Akala ko mag-ano kayo. Baka naman. Malay mo. Hindi mo alam. Shoutout lang sa kanila. Kasi sila yung mga parang pamilya ko na rito sa tattoo industry talaga. So, nung nag-apprentice ka kay Ambet, mga gaano katagal yun? Bago ka nagtayo ng sarili mong shop? Mahigit 1 taon din. Tagal din. Mahigit 1 taon. Tapos nung tinayo mo yung kasi shop mo na ikaw na. Ang nangyari kasi noon, wala pa akong plano umalis sa kanya talaga. So balak mo dapat doon ka magsistay, doon ka magtatrabaho na. Doon ako kasi nag-aaral pa ako that time sa Recto sa UE. Estudyante pa ako noon, college. So plano ko, doon lang. Kaso, ang dami namin sa shop. Ilan kayo nun? Lumalaki na. Ang lit-lit lang nun. Siguro mga... Mas malaki pa to? 3x3 lang yun. Feet. Square feet. 3x3. Oo, lit nun. Sila laki lang ng shop dati. Oo, ganun lang. Okay. Ganun lang yung shop ng araw. Okay.
yung sa amin sa kay Ambet. Tapos after nun, nagbala ka, umalis ka na. Kinausap ako ni Sir Ambet. Kasi may bahay kami sa Santa Mesa doon. Mm-mm. Sabi ko, Sir, hindi, nagpaalam na ako sa kanya kasi nga ang dami na namin. Nasisikipan ka na? Ampon. Kasi ang dami rin yung kinukuha na mag-apprentice. Mga tropa. Pero si Sir Ambet, nung nagpaalam ako sa kanya, alam mo ginawa niya? Dumukot ng pera. Dagdag mo sa pamsimula mo. Ganun siya. Pero hindi, sabi nga nila mabait to si Ambet. Siya nagturo sa akin kung paano manggulang sa tattoo. Ibig sabihin, paano yung advice about sa tattoo. Oo. Hindi, kasi mahirap na dati kumuha ng mga gamit. Well, actually, oo. Source. Oo. Yung ibig ko sabihin na yung gulang, yung hindi mo pwede sabihin. Diskarte. Hindi pwede sabihin sa iba to, Oo. Kumbaga atin ito na yung to. secret natin, parang gano'n. Ang tawag doon trade secret. Trade secrets. Okay. Dapat tayo. Kami lang talaga yung pero syempre, nung nagsimula ako dun sa shop, nakatalalay pa rin siya sa akin. Okay. Sa Uusap kayo or bibisita siya? Alam niya, bibisita ka na, gano'n. Nagpapadala siya ng artist sa shop ko pag kailangan ko ng artist. Okay. Kailangan mo kasi may, hindi mo na kaya marami. Oo. Okay. Ngayon, nagtatato ka ngayon. Tapos, meron siya doong artist na 2 o 1 na nakatambay lang. Pero yung iba nagtatato. May isa nakatenga doon. May ginagawa ako. Papupuntahin niya yung sa shop ko. Sabagay, kasi kikita rin siya. Possible na mayroong mag-walk-in ulit. Paano pag may nag-walk-in, may ginagawa ko, di aalis yun. Kailangan ko na isang artist na magbabantay. So at least merong palaging available. So after nito, ito na yung Marikina na after nung Santa Mesa, di ba? Nahirapan na ako dun kasi ang shop ko Santa Mesa, pero hindi ako dun nakatira. Umuwi ako Marikina. Okay. Oo nga, layo no, biyahe araw-araw. Biyahe ka araw-araw. Siguro mga almost a year din. Ako doon, sumubok. Tapos sa bahay, naglagay ako ng maliit na studio doon sa bahay. Sa may 3rd floor. Kasi bakante yung buong 3rd floor that time. So doon lang ako nagtatato. Bloodlines na to? Wala pa. Hindi pa. Kailan siya naging bloodlines? Ang bloodlines na-establish siya 2004. November 2004. Saan yun? Nung aksidente lang yun. Paano aksidente? Bangga kayo? Kasi pauwi na ako, galing ako sa trabaho. Ako dati, salesman ako ng aircon sa Western Recto. Salesman ako ng aircon doon. Ngayon, syempre, pormahan namin, naka polo, or naka-barong, tapos kasi kailangan postura ka postura ka talaga. Buhok ko nun, ganda lang. Tapos, syempre, uwi ako. Matapos na yung contract ko nun. Okay. Endo na ako, pa-endo na. Baga, 2 days na lang. Wala na ako. Paano ako? May nag-aano sa may Marikina, sa may Tulay. May tiyanggi-tiyanggi na nagtatayo. May mga tiyanggi-tiyanggi na nakatayo. So, baba ako. Tingin ako. Nagbaka sakali lang ako that time. Pagdating kay Atros, binigyan ka niya ng pwesto. Doon na nagsimula. Isang table lang. Gaano ka katagal na andon? Taon? Buwan lang. Yung lang na yun, hanggang January lang yun yung festival. Yung tiyanggi-tiyanggi. Okay. Kasi dito sa Marikina, merong Zapatero Festival. Tumatakbo siya mula October hanggang minsan sagad Feb. So, ganun lang siya. Pagkatapos nun, ligpit na ulit yun. Na ulit yun. Pero maraming pagkain doon. May kainan, damit, sapatos, lahat ng mga peke na meron dyan, andun. So, pero kung nagtitipid ka doon. Yung yung mga gamit sa bahay. Yan.
Yeah, marami nga. Meron pa nga yung 10-10, yung may tasa dito, may Lego dun sa kabila, tapos may laruan ng basta ganun, ang dami. 10, 20. So pagkatapos, syempre, hindi naman forever yun eh. Pagkatapos ng festival, ano na ginawa mo nun? Nag-start, after ng ilog, syempre sa bahay muna, tato-tato ka muna sa bahay. Ilang buwan mo yung tita ko, parang nag-worry sila dun sa bahay. Na may iba yung tao pupunta sa bahay. Malalaki tao. Kasi nga, kliyente. Yung mga kliyente ko, hindi sila sanay ng ganon. Tsaka may trauma yung pamilya ko sa mother side. Kasi sa Santa Mesa, ilang beses silang napasukan ng salise. So, natatakot dahil may mga bata na, may mga pamangkin niya. Kinausap ako, magkano ba magtayo ng shop? Sabi ko, tita, kailangan ko lang pan-down. So, ibig sabihin, ako na lahat. Inoperang ka na magtayo ng shop para mawala ka lang dun sa bahay. Kasi nga, for family safety. Okay. Yun talagang, yun talaga kwento nun. So, wala talaga akong plano nun. Pero, yun, binigyan ulit ako ng opportunity. Kagat lang ako, sige. Di nagtayo ka na ng shop. Eto na yung Sing. Tapos, after nun, so nung nagka-shop ka na, tapos ayun na, bloodlines na yun, di ba? So, bloodlines na, ngayon, ano na yung naipon mong credentials, kumbaga? Pag tinanong ka, gumawa ka ng resume, ano nilalagay mo ngayon doon? Kailangan talaga yun. Hindi, syempre, kumbaga, di ba papakala? Sino ka na ba ngayon? Di ba, ikaw ang main artist ng Bloodlines? Okay. Ulit. Take two. So, ako nga, di ba, pagkatapos ng shop, ngayon, ano ba ngayon? 2025. So, pag tinanong na, sino si Ryan dati? Pag pinakwento ka, kunyari, pinag-guest ka sa nag-speech ka. Si Ryan Dante, ako nga pala si Ryan Dante, chairman ng Art Philtag. Main tattoo artist ng Bloodlines. Nagpi-piercing din ako. Nagda-dermal piercing din ako. Kala ko nagde-derma. Ito yung mga ganyan. Mga ganito. Tatanong sana ako nagpi-facial ka. Facial. Cosmetic. Cosmetic tattoo ako. Time to time, nagtatato ako sa Japan. Opportunity doon, nabibigyan tayo minsan. Yan. Pag may opportunity, pupunta ako doon o kaya dito. Pero most of the time, andito ka? Most of the time, nandito ako ngayon. Tattoo artist ng PBA. Nabansagan ng tattoo artist of the PBA kasi most of the players ng 2006 parang 2006 sila nag-start. Ako 2006 ako nag-start sa kanila mag-tattoo. Most of them ako nag-tattoo. Even the imports, Phil-Am, saka Pure Filipino. Kila Jimmy Alapag, kila Ronald Tubig, kay G. Canileta. Kay G. Canileta, una-una kong tinatuan sa PBA. Kasi best friend siya ni Utol. Tapos yun, na-introduce ako luckily, na-introduce ako kay Ronald Tubig. Yun Ronald Tubig, na-introduce ako sa mga imports, na-introduce ako sa mga Phil-Am doon. Yun, doon na, nag-straight, dire-diretso. More than a decade ko hinawakan. Kaya nabansagan nila akong tattoo artist of the PBA. So, bagay, ang dami din. Kliyente. Ako pala si Rome. So, ayun. Rome, simula hindi kami nagkakilala na as in from the start na paano ba? Nasa BPO industry ako nagtatrabaho. Tapos, ano yung BPO? Business Process Outsourcing. So, outsourcing kasi yung mga specific functions ng kunyaring kumpanya na to, imbis na sila yung mag-hire ng tao para gawin yon, babayaran na lang nila yung isa pang kumpanya na gumagawa na nun. Mas tipid. Diba? So, isang package lang yung bibigay mo. Imbis na magpapasahod ka, ikaw po yung maglalagay ng benefit. Ikaw, marami. So, mas simple.
So, kumbaga, ina-outsource nila yung isang trabaho sa isa pang kumpanya na yun yung specialization. Oo. Diba? So, yun yung business process outsourcing. Or yung tinatawag din yung call center. Okay, so, call center, ganyan. In short, call center. In short, call center. Para maintindihan ng lahat ng televiewers natin. Call center. So, hanggang ngayon, doon pa rin ako nagtatrabaho. Nagpalipat-lipat ako ng iba. Iba-ibang account, iba-ibang specialties. Nag-technical support na ako dati. Nag-customer support, financial, halos lahat. Pati yung inbound. Ang di ko lang ginawa, sales. Ayoko talaga magbenta. Ang hirap nun. Hindi ko talaga. Pinakamahirap talaga eh. Feeling ko kaya ko naman siya. Na-testing ko naman siya isang beses. Pero inbound sales. Kumbaga, hindi ikaw yung tatawag. Tatawagan ka. Tapos, uutuin mo na lang siya. Parang ganon. Depende. Pero hindi ko talaga, ayoko talaga ng sales. Pero, ayun. So, anyway, yun yung pinaka-main ng trabaho kong career ko. Pero, at a certain point, yun na yung merong point dun sa buhay ko na napunta ako. Kasi tubong Marikina kami. Ako, born and raised ako in Marikina. Kay Dr. Santos ako pinanganak. Tapos may katabi ng Lola Helen. Diretso pa ang konti. Malapit sa may Lions. Wala na si Dr. Santos ngayon dun eh. Okay. Wala na yata. Hindi yata tinuloy ng anak niya or baka ibang linya. Pero anyway, doon ako pinanganak. Tapos, so born and raised in Marikina. So, I'm proud to say Mariqueño talaga ako. So, BPO mostly yung career ko, pero maraming ins and outs sa loob. Like, kunyari, yung dati, napunta ako simula nung bumalik ako ng Marikina, at that point in time sa buhay ko, bumalik ulit ako ng Marikina, inintroduce ako ng tropa ko. So, friend siya ng best friend ko, si Rhea. Introduce ako ni Rhea kay Ryan. Kaya ako napunta sa shop. Tapos, Anong year yun? tagal na nun. Sa mga siguro 2007 or 8. Hindi. Oo, kasi 2006, mga ganyan. hindi, pinanganak yung pangatlo ko nun, 2007. So, mga around 2007, papuntang 8. 2007, Marikina Inc. Nandun na ako kala Joffrey sa taas na. Hindi. Kasi yung nangyari nga sa buhay ko nun, kaya ako bumalik na Marikina, pinanganak na siya. So, mga around 2007, siguro late 2006, mga 2007, Early around, 2007. mga ganun, around that time. Sa punta ako doon, nagkakilala kami, sakto, naghahanap siya ng canvas. Wala pa akong tattoo nun eh. So, narekomenda ako, tapos tinestingan niya muna dito para malaman ko kung masakit o hindi. As after nun, yun na yung nag-field tag Screening. Field tag screening. 2007 yun. So 2007 nga. So, after nun, pag tagal-tagal, as in, tumagal, naging tamboy na ako dun sa shop kasi kailangan namin tapusin yung sinimulan ng project and all that. Tapos, hanggang sa tumagal, tumulong na ako dun sa shop in a way, parang nag-manage na nung shop, tumulong na sa pagpapatakbo ng shop in a way. Hanggang sa, yun. Tapos, nakilala namin si Joff. Yeah. Yan. So, kumpare ko rin si Joff. Yung inaanak ko si Darcy. Oy, Darcy. Naanak ko rin yan. Nakita ko na, may post sila nung nakaraan. Ang laki na. Ang laki na ni Darcy. Tapos so after yun, nagkakilala kami. So, dun muna sa shop and then nakilala namin si Joff. So, nung time na yun, yung sinasabi niya yung maliit yun siya. Ang late talaga kasi dito sa kabila, andito yung Bloodlines. Dito sa kabila, 57 Studios. So, 57 Studios yung pangalan ng production house namin ni Joff. Niya pala. Sa isang, gaano kalaki yun? Studio type. Siguro, mula sa pader na to hanggang sa mesa na yan lang. Tapos may 2 mesa sa magkabila. Yung nasa gitna, ako. Kasi, siya nag-manage ako ng Bloodlines. At the same time, ako yung assistant director sa 57 Studios. So, may konting background din sa production. Kami dati nung 57 Studios, gumagawa kami mga TVC, mga corporate TV commercials. Yung mga, minsan videos lang mga nila. Ano si Joffrey? Tapos, music videos, yung mga music videos. So, 57 Studios, kami nila Joff yung gumawa ng puro laro ni KZ Tandingan. Sakto nung sinushoot pa yung birthday ko yun. Nag-autograph pa si KZ nun. Sabi niya, happy birthday kuya. Ganyan. Tapos KZ. Alam ko, tinago ko yun eh. Ewan ko, sana mapanood ni KZ. Saan yun? Saan yun? Bago pa lang si KZ nung, kakapanalo pa lang niya nung Tapos parang first
debut album niya. So, saan siya pumirma? Doon sa parang ID, may lace siyang kinuha kasi wala siyang masulatan. Humingi siya ng kung ano, ang binigay sa kanya, yung lace na ang haba, tapos yung may lalagyan ng ID na malaking ganun, na plastic. Yung papel sa loob, kinuha niya, sinulatan niya yun. Happy birthday, kuya. Ganyan. Tapos, KZ. Yun. Yun. So, doon ko nalaman. Benta mo kay Boss Toyo yun. Ha? Benta ko? Mo kay Boss Toyo. Binibili ba niya? Parang halos at binibili niya. Pero ayun. Joke lang, Boss Toyo. Joke lang. So, first time ko makita si Casey noon, iba pa yung itsura kasi nagsisimula pa siya noon. Ngayon kasi medyo radical na yung itsura ni Casey. Pero I like how she looks right now. Transform, no? Oo, iba. Talagang alam mo, may star quality na yung ano eh. Pero iba yung boses. Tapos nahihiya pa siya nun. Saka ako nakikwento yun kasi hahaba yung video eh. So, after no, ang dami mo namin ginawa. So yun nga, magkasama na kami ni Joff. Tapos siya, masaya nun. Masaya dun sa shop. Tapos, after some time kasi, sabi may hirap eh. So, bumalik ulit ako ng BPO. Doon ako na layo ng konti sa Bloodlines. Pero, siguro I'm proud to say na magkakakonekta pa rin kami. Kahit pa paano nakakadalo-dalo pa rin paminsan-minsan. And right now, eto na tayo ngayon. So, itong video na to, actually, matagal na namin plano to. So, kung narinig nyo kanina, 2007? Yeah. 2007, nagkakilala kami ni Ryan, napunta kami doon. Pero mga 2007 or 8, pinag-uusapan na namin to. Kasi first time namin makapanood ng, hindi naman first time, pero nanonood kami noon dati ng Miami Ink. Yeah. Miami Ink, sabi namin ganun. Ang naisip ko noon dati, sabi ko, paano kaya kung gumawa tayo ng ganyang video? So, ang plano talaga namin initially was to make a video na parang a day in the life of Bloodlines Tattoo Shop. The Philippine version. Studio. Yeah. Oo. So, parang siyang Miami Ink na Philippine version. Ganun yung balak namin. Kaya lang hindi na to. Like, isang dami namin noon. That time, busy siya. Ang dami niyang kliyente. Busy di kami ni Joff kasi parang in and out yung mga projects. Tapos minsan wala, minsan meron. And so on. So, busy kami lahat noon. Hindi siya natutuloy, hindi siya na, And then, siguro ngayon, after some time, medyo buwabagal na yung buhay. Siguro pag nandun ka na talaga sa ganung edad, buwabagal yung buhay. So, nag-decide kami na gawin na natin yung balak natin dati. Pero let's start small. Let's start with a podcast to make everyone aware. Kasi yun talaga yung unang kasi objective madami ko napapansin ngayon sa tattoo industry na may mga flaws. I mean, hindi lang naman hindi naman about sa artist. Mga collectors. Mostly sa mga collectors, sa mga clients. Ma-aware sila dun sa mga bagay na dapat nilang hinahanap sa isang tattoo artist at sa isang tattoo studio na safe sila. Na hindi sila mapapahamak or yung gagamitin sa kanila tama. O yung process. Or yung tawag nila, substandard ba? Kung standard ba o substandard ng isang studio. Pag-uusapan namin yan sa mga susunod na episode. Pero for now, we just want you to know na itong podcast na to ay para sa awareness ng lahat. Yeah. Artists, kliyente, customers, collector, and so on and so forth. So, ang tanong nung kasi, so yun yung doon nagsimula tong show na to. And, ayun, parang mag-subscribe kayo kasi panoorin nyo. Awa nyo na, pakikisama lang, Brad. Pakikisama lang. Lalo na yung mga tropa dyan, baka naman. Tropa natin dyan. Dami na namin pinainom dati. Masaya na kami doon. Like lang naman. Saka subscribe, pwede na yun. Tapos, hindi, pero doon nag-start to. Ang balak namin, and we want people to be more aware. Kasi, ngayon hindi na pwede yung hindi na pwede yung basta rockstar ka lang. Kailangan rockstar ka, tapos meron ka rin konting baon dito sa taas. So yun, mag-guest din kami ng mga kolektor, mga kliyente, yung hindi kasama sa tattoo industry, yung background ng yung behind the scenes ng tattoo industry. Kolektor, mga kliyente, mga nagpapatato, mga dati namin mga tropa, mga tattoo artists din, big and small tattoo artists. We'll try to invite them para matulungan nila kami na mas spread yung knowledge sa inyo. Kasi may mga bagay, expert na siya sa tattoo. In a way, may alam na rin ako, pero kulang pa yung akin eh. Pero meron pa rin kaming hindi alam na baka maitulong nila sa inyo. So, we will have them here para malaman din natin, ba't nga ba sila nagpapatato? Diba? Masasagot natin yung tanong na, maraming kwento yan. Oo. Daming kwento. Dami. Per
personality, may iba kwento bakit sila Totoo. nagpapatato. At ang gusto nating sagutin doon na tanong is, bakit ka nagpapatato? Ano ba meron dyan? Di ba? Masasagot mo na yung tanong na, Sakit-sakit na yan. Tapos, magbabayad ka pa. di ba? Biniyaro para saktan ka. Oo, Oo. sakit-sakit yan. Tapos magbabayad ka. Bakit? Bakit ba kasi kayo Meron nagpapatato? Ang sakit-sakit nyo, dumi-dumi sa katawan. Lalaman natin lahat yan. Di ba? Para kayong mga preso, yung mga itsura nyo. Para kayong mga... Pero yun, sasagutin natin yung tanong na, natatuan ka na ba? Ayun na nga. Ayun. Sasagutin natin yan. So, salamat kung nakarating kayo dito sa part ng video na to. Thank you very much. And sana, pumunta rin kayo dun sa susunod na video namin kasi dun di-discuss namin yung marami pang ibang topics. See you sa next video. Ako nga pala si Rome. Ako nga pala si Ryan Dante ng Bloodline Tattoo Studio. Kita-kita tayo. Next vlog. See you.